Hello guys, good morning. Si Saiton po ito. Welcome back sa aking channel. Kumusta na kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. At maraming salamat po sa inyong lahat. Ang lamig dito guys, sa totoo lang. Ayaw ko yung nag-i-snow dito. Dati, nung nasa Pilipinas pa ako, hindi pa ako nakakarating ng Europe. Dati excited ako na makakita ng snow. Pero ngayon, hate ko na yung snow. Kasi ang hirap maglakad, madulas, at ang lamig-lamig. Ngayon, palamig na naman at ayaw ko. Mas gusto ko talaga yung weather sa Pilipinas. Sa Pilipinas naman, okay lang yung umulan, wag lang yung yung ulan na talagang nakakabaha. Yung bang ulan-ulan lang, parang dinidiligan lang yung halaman. Yan ang maganda sa Pilipinas. Pero kapag yung bagyo na, katulad nitong nababalitaan ko na meron na naman daw bagyo, yun ang ayaw ko naman, yung bagyo. At marami tayong mga kababayan na napapahamak, nawawala ng bahay dahil sa baha. So anyway guys, ako ay magpapasalamat muna sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat. At kahit papaano ay nakakapag-vlog tayo. Alam nyo, gustong-gusto ko talagang mag-vlog palagi. Kaya lang medyo meron tayong trabaho. So, kapag may time lang tayo nakakapag-vlog, at ganun pa man, hindi ako nawawala ng time na panoorin yung iyong mga YouTube. Lahat yan pinapanood ko. Lahat yan. At minsan napapanood ko tapos hindi ako nakakapag-comment kasi pinapakinggan ko lang yung mga sinasabi. At meron lang akong palaging nakalagay sa tainga ko, yung ganito ba, ito nilalagay ko to sa tainga ko. So pinapakinggan ko kahit hindi ko nakikita, basta ang maganda sa akin ay, ang mahalaga sa akin yung naririnig ko yung mga sinasabi. Kasi nga, nandito ako sa trabaho. So, yun lang ang aking nagagawa. Araw-araw nandito ako sa trabaho. Sa trabaho ko. Anyway, mayroon sa akin mga nagtatanong, paano raw ako napunta dito sa Sweden? Actually, wala naman talaga akong kabalak-balak pumunta ng Sweden, sa totoo lang. Nasa Dubai ako nung nagpunta ako sa Dubai nung 1994. Nagtrabaho ako sa Dubai bilang sa restaurant, waitress ako sa isang sikat na coffee shop. Yung may-ari kasi ng coffee shop ay kapatid nung pinaka-ruler ng Dubai. So medyo maganda, sikat So doon ako nagsimula nung 1994. So batang-bata pa ako noon. Tapos ayun, nung nagkaroon ako ng problema sa Dubai, yung kasama ko sa trabaho na Indiano, nag-away kami. Tapos, lalaki yun. Ayun. Meron akong kunting kaalaman tungkol sa Dubai. Kasi nung nangyari yun, mga ilang taon na ako sa Dubai. Ayun, nung nag-away kami, kinasuhan ko siya. Lumuhod sa akin yun. Pinadeport ko siya. Lumuhod sa akin yun. Kaya ko siya pwedeng ipa-deport kasi iba kasi ang sa Dubai iba kasi yung kapag doon ang babae kasi doon ay parang priority doon ang Dubai kapag yung bastos ba ganon. Kasi ang ginawa nung Indiano sa akin, yung tray pinalo sa puwit ko, nabuisit ako, inaway ko. Ayun, doon kami nagsimula hanggat sa kinasuhan ko siya. Kaya mayroon akong karanasan sa mga ganito ba, yung mga kasukaso, yung mga ting-ting ganon. Ayun, tapos na-deport siya. Tapos ako, nag-resign ako sa trabaho ko. At meron akong kontrata. Pero nung pag-resign ko,
yung pag-resign ko, para bang yung pag-resign ko at saka yung parang tinerminate, parang ganun. Halos nauna silang nag-terminate sa akin bago ako nakapag-submit ng resignation. Kaya ang nangyari, binayaran nila ako guys kasi may pirmahan yun ng 2 years. Kababalik ko lang noon galing Pilipinas. So, parang nakakapasok pa lang ako ng mga 2 buwan yata yun mula sa bakasyon. So, panibagong kontrata na naman yon. So, ayun, binayaran nila ako nung buong 2 years na yon. So, nagkapera ako, nasa bahay lang ako hanggat sa umuwi ako ng Pilipinas. Nakilala ko na yung asawa ko ngayon. So, siya yung parang tumulong sa akin na kinuha niya ako sa Pilipinas. Tapos, ayun, nagpa-convert ako ng Muslim. Tapos kinasal na kami sa Dubai. Actually 3 beses kami kinasal. Tapos ayun, nung bumalik ako ng Dubai, naging naging Muslim na. Tapos ang visa ko ay husband visa na. So mas maganda yung husband visa kasi pwede kang magtrabaho, pwede kang hindi magtrabaho, pwede kang mag-apply ng ng trabaho kahit saan, madali kang matatanggap kumbaga. So, ang trabaho ko doon sa Dubai ay isang waitress. Ngayon, nung bumalik ako nung na-terminate ako, parang gano'n, na-terminate ako, bumalik ako ng Pilipinas, tapos nung bumalik ulit ako ng Dubai, ang trabaho ko na naman ay waitress na naman sa Chowking. Chowking waitress na naman ako sa Chowking kasi nagkaroon ng Chowking sa Dubai. So, naging waitress ako doon. Hanggat sa, ayun na nga, kinasal na kami nitong asawa ko, umuwi kami ng Pilipinas, nagpakasal din kami doon, bumalik kami dito, tapos bumalik kami ng Dubai hanggat sa yung mga family ng asawa ko nandito sila sa Sweden. Hinikayat kaming pumunta rito. So ayun, pero yung asawa ko muna ang naunang pumunta dito. Siyempre mag-a-adjust pa siya kung paano, bahay, lahat. Saka ako niya kinuha. So, after mga 1 year na siya dito, nasa Pilipinas ako, tapos inintay ko siya. Actually, hindi ko na inaasahan na ako ay kukunin pa ng asawa ko papunta rito. Kasi syempre, lalong-lalo na Arabo yan. Pwede na siyang mag-asawa ng iba. Pero dahil sa napaka-faithful niya sa akin, siguro talagang mahal niya talaga ako, kinuha niya ako. Kinuha niya ako sa Pilipinas papunta dito sa Sweden. So, ayun guys. Ayun ang aming kwento. At may mga nagtatanong kasi sa akin na ngayon daw na nandito na ako sa Sweden, tinatanong naman nila ako kung magkano raw yung aking sahod. kung paano raw ako nag-adjust, kung paano raw yung sahod ko ngayon. Dahil nga sa nakakabili tayo ng konting property sa Pilipinas. So, meron mga nagtatanong sa akin kung magkano nga raw yung aking sinasahod. Kasi nakabili na naman ako ng isang properties. Bali, yung properties ko sa subdivision ay bali 4 na siya ngayon. Kasi nabili ko na naman yung isa. Kaya mayroon mga nagtatanong sa akin kung magkano raw yung sahod ko dito. At ano raw yung pinakatrabaho ko dito. So, sa susunod na vlog ko, i-reveal ko sa inyo kung magkano nga ba yung sahod ko dito. Pero, bawal sa amin yon na sabihin kung magkano talaga yung sahod namin. Meron kaming pinipirmahan dito na bawal naming sabihin kung magkano yung aming sahod. Pero, dahil marami naman marami naman gumagawa ng mga content sa so ayun, sasabihin ko sa inyo sa susunod kong vlog yung baka bukas. So i-reveal ko kung magkano yung sahod ko kasi ang dami talaga sa akin nagtatanong kung magkano nga ba ang sahod ko dahil nakakabili raw ako ng mga ganito ganyan, samantala raw yung iba hirap na hirap daw silang bumili na nasa Europe rin daw sila, ganon. So ayun guys, so tomorrow i-reveal ko, ikukwento ko sa inyo yung aking
experience. Actually, gagawa ako ng mga content kung paano nga ba ako. Kasi guys, iba-ibang bansa na actually yung aking napuntahan. Nagsimula ako sa sa Saudi hanggat sa napunta ako kung saan bansa. At hindi alam yan ng magulang ko, nalalaman nila nasa abroad na ako, magpapadala na ako ng pera. So, hindi ako pinagkagastusan ng magulang ko para lang ako makarating ng abroad. Ako mismo yung naggumastos sa sarili ko, gumawa ako ng paraan kung paano nga ba umasinso, kung paano ko, kumbaga sa sobrang hirap ng buhay namin, inisip ko kung paano ako kung paano mag-improve yung aking sarili. So, ikukwento ko guys kung paano kakapulutan ito ng ng mga kabataan na gustong maging mabuti rin ang kanilang buhay, na katulad ng naranasan ko, ay ikukwento ko yung aking naranasan para maganda, parang basta maganda yung aking bago ko narating itong sitwasyon ko ngayon. Hindi naman masasabing mahirap, pero kahit papaano may pinag-iba yung buhay ko kaysa sa buhay ko noon. So guys, hanggang dito na lang muna yung ating kwentuhan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, iniimbitahan ko po kayong i-subscribe ang channel ko at pakipindot nyo po ang bell button para po ma-notified po kayo sa mga videos na i-upload ko pa. Maraming salamat po sa inyong lahat. See you on my next video. Bye-bye.